Okay, so another laptop to repair, Acer. So Acer, this model. Ito, may mga tape na to. Acer model AS771 series. Okay, try natin. Parang okay pa to, pero parang wala ng mga bolt to. Wala ng mga screw bolt. Nice pa, oh. Very wide screen. i5, mayroon siyang NVIDIA GeForce na video. Good. Question kung magpa-power. Ito. Okay. Plug in. Oy, walang action sa power supply, no? Walang action. So, lalo na pa i-power, walang action. See? Sayang. Wala. Tayo natin, ha? Kung nakaabot ba yung supply, pero parang tama naman yung connector natin, ha? Tanggal sa loob. Tingnan natin. Ito. Open natin yung screen. Yan na. Expose na natin yung motherboard. Okay. Mayroon pa siyang RAM. Walang hard drive. Nasa loob yung battery. Okay to, no? Dalawang RAM. 8 GB pa yung RAM nyo. Dalawang 4 gigs. Ito yung supply. Bakit walang pumapasok na kuryente? Try natin plug in. Wala talaga. Maluwag. Subukan natin, palitan natin yung connector natin para maluwag. Okay. Kaya natin ito. Ito. Okay, meron na, oh. Yan, maluwag lang yung connector natin kanina. Yan, meron na, oh. Okay. Yan, try natin power on. Sana mag-power. Sayang to, ganda pa naman. Lapad pa naman. Okay, nag-power na, kita nyo. Yan, oh. Yan. Ganda pa ng screen. Lapad, oh. On. Ayan, nag-on. Ayan lang. Parang nagpa-flicker yung screen. Ayan. So, tingin ko may sira ang screen. Ayan, oh. Notice niyo, nag-flicker, oh. Ayan,
Yan. Sayang, lapad pa ng screen, no? So, tuloy-tuloy yung power nyo. Yan, yan. By the way, this is laptop number 110, no? Acer. Okay. 110 na tayo. So, okay. Try muna natin. Try muna natin tanggalan ng RAM. Tingnan muna natin kung mag-flicker pa or tuloy-tuloy din yung power niya. Malay mo may sabit lang ang RAM, no? Dalawang 4 gigs o 8 gigs pa. Oh. Try natin ang ibang RAM. Ito. 2 GB lang. Try lang. Okay. Wala pa talaga siyang kulang. Kompleto siya. Okay. Okay. Lagyan natin. Okay, power on. Hindi na nag-power. Ayan, nag-power siya. Pero hindi na siya nag-flicker yung screen. Pero walang display. Try natin yung isang RAM niya lang. Isang RAM niya. Remove natin itong RAM natin. Dapat maayos natin to. Ganda pa nito sa ano. Plug in. Okay. May power din. Ganun pa rin. Parang nag-flicker pa rin yung screen. No? Hindi lang masyadong halata. So, try talaga natin palitan ng screen to. Yun na lang yung pinaka madaling solusyon natin. No? Lagyan natin ng palitan natin ng screen. Okay. Sayang. So, wala bang screw to? Diretso na. Ayan. Wala nang screw to. Ayan. Madali pang tanggalin yung ano niya, yung screen bezel niya. Ayan. Walang kahirap-hirap. So, hindi pa napalitan yung screen, no? Original pa to. Hindi pa to nagalaw. So, try natin. Ang
tanong kung mayroon tayong ganito kalaking screen, no? Hanap tayo kung sira talaga to. So, magandang klase talaga to siya, magandang model, no? Siguradong mabilis to kasi mataas yung RAM nya, tapos Intel Core i5, mayroon pa siyang GeForce na video, so talagang maganda kung maayos, no? Yun ang tanong. Okay, na-remove na natin yung screen. Hanapan natin ang compatible. Maliit yung connector niya, no? Yan, di malapad. Okay, so ito lang talaga ang pwede nating i-try, no? Maliit na screen. Yan tayo, napakaliit, no? Parang may damage din to, yo. Pero try lang, no? Ang importante maano lang natin, ma-sure lang natin na may problema sa screen. Marami tayong screen doon pero iba ang connector, malapad. Ito lang, mayroon pang isa doon na maliit din. Try natin kung hindi mag-function to. Okay. Try. So, plug in. Power on. Parang walang reaction. So try natin itong isang screen. Kasi ito may question mark din, eh. Hindi ko sure pero try. Ito lang kasi yung compatible sa connector, eh. Okay. Try. Plug in. Power on. Wala rin. Ganon din siya. Parang nag-flicker din siya. Oh. So, hindi sira ang screen. May problema sa board. No? Ano? Parang nag-flicker din siya. Hindi lang halata. Yan. Kita nyo? Nag-flicker siya. So, hindi sira ang screen. Pareho lang. So, at least sigurado tayo na hindi sira ang screen. Ang next natin na gagawin is troubleshoot natin yung motherboard. Okay? Baka yung backlight ang problema. Supply ng backlight, no? Okay. Unplug natin. Then, remove na natin ito muna. Then, sayang ito. Banda. So, check natin kung mayroong 19 volts na pumapasok sa
screen, no, sa display. Ito dito. Ito. Napakaliit ng ano niya eh. So try natin i-plug in. Okay. Check natin kung may ano, kung may supply papunta sa screen. So at least sana may 19 volts, no, dito sa screen connector dito. Hintayin natin. So far good ang supply. Sobrang liit. Oops. Meron siyang 19 volts, 18.87 volts. So meron. So meron siyang supply. So medyo mahirap-hirap ang trouble nito, no? May supply sa screen pero walang display. Posibleng BIOS, no? Problema, wala tayong BIOS programmer, no? Posibleng BIOS ang sira. Kasi posibleng walang display pag sira ang BIOS, no? RAM niya kung mayroong, ay BIOS battery niya kung mayroong good pa, 3 volts pa. Okay. Check natin ulit kung mayroong 3.3 sa BIOS. Meron supply ang BIOS chip niya. Ito yung BIOS niya. So at least sana may 3.3 dyan. Ito, walang supply ang BIOS. Walang 3.3. Ulit. Zero volts. Walang supply ang BIOS. Okay. So, try natin power on. Power on. Yan o, umiikot yung processor na yan. Kita nyo.
Maandar yung processor niya. Natin pag walang 3.3 pa rin dito. Oh, meron. Okay, meron supply. May 3.3. Yan, so good ang supply sa BIOS. Okay, so cut muna natin yung video natin. So another part lang ng another troubleshooting nito. Medyo mahirap-hirap to, no? Nagpa-power on, walang display, hindi sira ang screen. Pinalitan natin yung RAM. Yan yung mga pwedeng makakontribute sa walang display, no? Na may power. So pinalitan yung RAM. Binawasan natin yung RAM, baka may conflict. Ganun din. Palitan ang screen. Ganun din, para may flicker lang na very slight na flicker sa screen. Check natin supply ng BIOS. Good, 3.3. What else? Pwede CPU and other chips, no? So, another video na lang yun para hindi ganun kahaba yung video natin. Alright?